Gusto lang niya ng magandang grado, pero nakakuha siya ng higit pa sa inaasahan niya. Nagsisimula ang pelikula kay Jamie, isang masipag na estudyante na nagbibigay ng palm na regalo sa kanyang guro na si Miss Cohen dahil aalis na ito sa paaralan. Kinukumpirma ni Cohen ang husay ni Jamie sa pag-aaral at hinihikayat siyang magpatuloy sa pagsusumikap upang makapasok sa anumang kolehiyo na gusto niya. Tinanong ni Jamie si Cohen tungkol sa papalit sa kanya, si Miss Matson, na inilarawan ni Cohen bilang isang mahuhusay na guro na alam niyang magugustuhan ni Jamie. Kinabukasan, sinimulan ni Miss Matson ang kanyang klase at ipinakilala ang sarili, agad na nagbigay ng pagsusulit sa mga estudyante, at ipinaliwanag na sinusunod niya ang plano ni Cohen. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Matson si Danny at tinanong tungkol sa mga grado nito at pinaalala sa kanya na kailangan niyang mapanatili ang mga ito upang manatili sa baseball team. Tinanong ni Danny kung pwede nilang pag-usapan ang mga grado niya pagkatapos ng klase at pumayag si Matson. Sa kanilang pag-uusap, tinanong ni Matson kung may girlfriend siya at binanggit ni Danny si Jamie, na kanyang hinahangaan kahit alam niyang may relasyon si Annie. Nagsimulang magkaroon ng interes si Matson sa kanya. Inalok niya siya ng extra help sa kanyang mga assignments, iminumungkahi na available siya pagkatapos ng klase tuwing Huwebes. Tumanggi si Danny, ipinaliwanag na plano niyang gugulin ang kanyang susunod na anniversary weekend kasama si Jamie. Hiniling ni Matson ang numero ng telepono niya para matulungan siya sa kanyang mga assignments. Kinabukasan, nalungkot si Jamie nang makatanggap ng C sa kanyang papel at nilapitan si Matson upang tanungin kung pwede niyang iangat ang kanyang grado dahil kailangan niya ng mataas na marka para makuha ang scholarship sa kolehiyo. Inatasan siya ni Matson ng karagdagang gawain na dapat ipasa kinabukasan, na mahirap kay Jamie dahil kailangan niyang i-revise ang kanyang papel. Nalilito si Jamie, at nagdesisyon na unahin ang kanyang mga pangarap sa kolehiyo kaysa sa kanyang relasyon kay Danny. Nang sabihin niya kay Danny na hindi niya siya maaaring samahan dahil abala siya sa kanyang papel, nagalit ito at nagtalo na hindi lahat ay tungkol sa grado. Ipinaliwanag naman ni Jamie ang kanilang mga pinansyal na problema at kung gaano kahalaga ang scholarship sa kanya. Hindi katulad ni Danny na binabayaran ng kanyang mga magulang ang kanyang edukasyon. Binigyan ni Danny si Jamie ng regalo sa kanilang anibersaryo at umalis, nalungkot. Samantala, natalo ang baseball team ni Danny, dagdag pa sa kanyang pagkadismaya. Hindi niya nagawang i-enjoy ang kanyang anibersaryo kasama si Jamie, kaya napunta siya sa isang bar kasama si Matson, na hinihikayat siyang uminom ng beer at sinasabi sa kanya na hindi niya ito sasabihin sa iba. Ang kanilang pag-uusap ay nakasentro sa kanyang relasyon kay Jamie at sa kanyang mga problema. Kinabukasan, nalungkot si Jamie nang makatanggap ng isa pang C sa kanyang papel kahit na sinunod niya ang payo ni Matson. Hinala niya na may galit sa kanya si Matson at nagtapat sa isang kaibigan, na hinihikayat siyang kausapin ulit si Matson. Pagkatapos ng klase, napansin ni Jamie na magkasama sina Matson at Danny at nag-uusap ng malalim, na lalong nagpalala sa kanyang hinala. Sinabi ni Danny kay Matson na maaaring tanggalin siya ng kanyang coach sa baseball team, ngunit tinitiyak sa kanya ni Matson na kung ipagpapatuloy niya ang pag-aaral, mananatili siya sa team. Inalok niya siya ng extra tutoring at nakikiramay sa kanyang mga alalahanin tungkol sa pagtupad sa mga inaasahan ng kanyang mga magulang na makapasok sa isang prestihiyosong kolehiyo tulad ng Stanford. Nagbukas si Danny tungkol sa kanyang pamilya at ibinahagi naman ni Matson ang bahagi ng kanyang buhay. Binanggit na hindi niya nakilala ang kanyang mga biological parents at namatay ang kanyang foster mother dahil sa insulin overdose. Kalaunan, nakipagkita si Jamie kay Danny at inamin na hindi patas ang pagbibigay ng grado ni Ms. Matson sa kanya, binibigyan siya ng mababang marka kahit na nagsisikap siya. Tinanong ni Danny kung bakit gagawin yun ni Matson, ngunit nalilito lang si Jamie. Nang subukan niyang magtanong ulit, kinailangan umalis ni Danny para magpatakbo ng mga errands para sa kanyang ina. Kalaunan, kinumpronte ni Danny si Matson, tinatanong kung sinasadya niyang bigyan si Jamie ng mababang grado. Sumagot si Matson sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang sinabi sa kanya ni Jamie at sinabi ni Danny na wala namang espesipiko. Tinitiyak sa kanya ni Matson na nag-iisip lang si Jamie. Nagkaroon sila ng halik, at nang lumingon si Danny, nakita niya si Jamie na nakatingin sa kanila mula sa labas ng bahay. Gulat na galit, mabilis na umalis si Jamie. Hinabol ni Danny si Jamie, hindi pinansin ang mga pagtatangka ni Matson na pigilan siya. Sa labas ng bahay ni Matson, naabutan ni Danny si Jamie,
na nahihirapang pigilan ang kanyang luha, dahil sa pagkakanulo sa kanilang relasyon ng kanyang guro. Sinubukan ni Danny na bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon, ngunit hindi siya pinagkakatiwalaan ni Jamie. Sa pagtatangkang tiyakin sa kanya, sinabi ni Danny na aayusin niya ang sitwasyon. At bumalik sila sa bahay ni Jamie. Kinabukasan, nilapitan ni Matson si Jamie at humingi ng paumanhin. Inamin na mali ang pagbibigay sa kanya ng C sa pangalawang papel at binago ito sa A. Sumagot si Jamie ng may sarcasmo, itinuturo na ang paghingi ng paumanhin ay hindi nakakabawi sa sitwasyon ni Matson at Danny. Kalaunan, kinausap ni Matson ang principal, iniulat na agresibo ang pag-uugali ni Jamie. Kahit na gusto ng principal na kausapin si Jamie, iginiit ni Matson na kaya niyang hawakan ang sitwasyon at makuha ang positibong resulta. Sa parking lot, tinanong ni Danny ang lagay ni Jamie, na sinabi sa kanya na itinaas ni Matson ang kanyang grado ngunit inamin na pakiramdam niya ay dahil lang sa pagkakasala. Tinitiyak ni Danny kay Jamie na plano niyang hiwalayan si Matson ng gabing yon. Sinabi sa kanya ni Jamie na pagkatapos noon, maligayang pag-usapan ni Matson ang kanilang relasyon. Inayos ni Danny ang pagkikita kay Matson sa park. Nang matanggap niya ang text nito, nasasabik siya. Sa park, una nang ipinahayag ni Matson ang kanyang interes sa kanya, ngunit nanatiling matatag si Danny, sinasabi sa kanya na hindi niya nagugustuhan kung paano niya tinatrato si Jamie. Sinubukan ni Matson na hikayatin siyang manatili, ngunit umalis siya, iniwan si Matson na umiiyak. Sa isang sandali ng desperasyon, sumakay si Matson sa kanyang kotse at, sa isang mapusok na desisyon, nabangga si Danny. Mabilis niyang itinago ang kanyang katawan, nililinis ang kotse, at kalaunan ay itinanim ang dugo ni Danny sa kotse ni Jamie nang hindi niya alam. Kinabukasan, tinatalakay ng pulisya ang kaso ng isang teenager na natagpuang patay sa park. Samantala, paulit-ulit na tinatawagan ni Jamie si Danny, ngunit hindi ito sumasagot. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng ina ni Jamie na tumawag ang pulisya. Nakita na nila ang katawan ni Danny. Hiniling ng pulisya kay Jamie at sa kanyang ina na pumunta sa istasyon. Sa istasyon, nakilala nila ang mga magulang ni Danny, na sinisisi si Jamie sa pagkamatay ng kanilang anak. Tumataas ang tensyon, ngunit nakialam ang pulisya upang pakalmeyin sila. Nang tanungin, ipinaliwanag ni Jamie na plano ni Danny na pumunta sa kanyang bahay pagkatapos niyang hiwalayan ang kanyang girlfriend na si Matson. Nagulat ang pulisya at tinanong kung may ebidensya si Jamie tungkol sa relasyon ng guro at estudyante ni Matson at Danny. Kalaunan, dinalaw ng pulisya si Matson sa kanyang bahay. Tinanggi niya ang anumang espesyal na relasyon kay Danny, inaangkin na nagsisinungaling lang si Jamie. Idinagdag ni Matson na nagbago ang pag-uugali ni Jamie sa nakaraang linggo. Nang tanungin kung nasaan siya noong insidente, sinabi ni Matson na nasa sinihan siya. Kinabukasan, dumating ang pulisya sa bahay ni Jamie upang maghanap ng mga clue. Nakita nila ang dugo sa harap ng kotse ni Jamie. Gulat at nalilito. Hindi alam ni Jamie kung paano sisigat at inaresto siya ng pulisya dahil sa pagkamatay ni Danny. Tinitiyak sa kanya ng mga magulang ni Jamie na malalaya siya sa lalong madaling panahon. Habang nasa kulungan si Jamie, maingat na binabantayan ng kanyang ina si Matson, napansin ang kanyang kakaibang pag-uugali. Di nagtagal, gaya ng inaasahan ng mga magulang ni Jamie, pinalaya siya. Kumbinsido na si Matson ang pumatay kay Danny, gumawa ng plano si Jamie upang mapaamin siya. Nang gabing yon, pumunta si Jamie sa bahay ni Matson. Habang malapit nang mapaamin niya ito sa krimen, napagtanto ni Matson ang kanyang intensyon at sinubukang saktan si Jamie. Tingnan mo kung sino ang pathetic ngayon. Hindi mo gusto yon, di ba? Galit na galit si Matson sa nakitang recorder at nilapitan si Jamie. Habang sumusugod si Matson, nahuli siya ng isang detective sa braso at inalisan ng armas. Sa kabutihang palad, dumating ang pulisya sa tamang oras at inaresto si Matson. Kalaunan, natuklasan ng pulisya na hindi ito ang unang insidente ni Matson sa isang estudyante. Nakatago niya ng maayos ang kanyang nakaraan upang makalipat sa LA. Kinabukasan, nakatanggap si Jamie ng sulat mula sa White-Andale University, binabati siya sa kanyang pagtanggap.